Mga ka-sports, habang papalapit ang third window ng Gilas Pilipinas, mas umiinit ang usapan tungkol sa magiging Final 12 ni Coach Tim Cone. Sino-sino kaya ang magkakapasok sa ating Senior Gilas Final 12? Sino mga posibleng ipalit dahil sa susunod na injury ng ating mga key players? At totoo bang may interes ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers kay Kai Sotto para sa kanilang NBA Summer League? Bukod pa dyan, may isa pang bagong pangalan na dapat bantayan ng mga Pinoy basketball fans dahil isang fill-up prospect na maaaring maging future star ng Gilas Pilipinas. Pag-uusapan po natin lahat ng yan, kaya tapusin ninyo ang video na ito. Kung trip po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Gilas Pilipinas may problema daw sa kanilang lineup. Habang naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa susunod na international competition, hindi maikakaila na may mga hamon na kinakaharap ngayon ang coaching staff. Isa sa pinakamalaking problema ay ang availability ng ilang pangunahing players ng kupunan. Unang-una rito si Quintin Miller-Brown or mas kilala nating QMB na kasalukuyang nagpapagaling pa mula sa inuulat na back injury. Malaking kawalan nito dahil isa siya sa mga pangunahing big men na inaasahang magbibigay ng rebounding, rim protection at inside presence para sa Gilas. Kasunod naman nito ang sitwasyon ni Calvin Oftana na inuulat ding may toe injury. Si Oftana ay isa sa pinakamahalagang wing players ng Gilas ayon kay Coach Tim Cone dahil po sa kanyang perimeter shooting, versatility at depensa. Samantala, hindi pa rin ganap na malinaw ang kalagayan ni Jamie Malonzo. Bagamat patuloy ang kanyang recovery, wala pang kasiguraduhan kung makakabalik siya agad sa full training at makakasama sa final roster. At syempre, nandyan din si Kai Sotto na maaaring hindi agad makapag-focus sa Gilas dahil sa posibilidad ng kanyang pagsali sa NBA Summer League. So ngayon, the big question, sino ang mga posibleng pumasok sa Final 12? Dahil sa mga sitwasyong ito, napipilitan ngayon si Coach Tim Cone na tignan ang iba pang option mula sa Gilas pool. Kabilang sa mga madalas mabanggit ay sina Troy Rosario, RJ Abarientos at Justin Baltasar. Si Troy Rosario ay isang veteran forward na may karanasan na po sa international basketball at maaaring magbigay ng dagdag na laki at depensa sa koponan. Habang si RJ Abarientos naman ay isa sa pinaka-exciting na guards ngayon sa ating inang bayan. Kilalang kilala po siya sa kanyang playmaking, shooting at kakayahang gumawa ng puntos sa mahirap na sitwasyon. Samantala si Justin Baltasar ay patuloy na humahanga ang maraming fans dahil sa kanyang all-around game, rebounding at basketball IQ. Bukod sa kanila, may iba pang mga pangalan na lumulutang bilang posibleng reserve player. Kabilang dito sina Sab Lucero, Lakay Renz Abando, Jeremiah Gray, Justin Arana at Mike Phillips. Si Lucero ay nagbibigay ng athleticism at versatility. Si Abando naman ay kilala sa kanyang explosiveness at elite defense. Habang si Jeremiah Gray naman ay may kakayahang bantayan ng iba't ibang posisyon. At si Justin Arana ay isa sa mga pinaka-improving big man sa local scene. Habang si Mike Phillips at Lakay Renz Abando ay patuloy na nagpapakita ng kanyang enerhiya, hustle at rebounding ability. Kapag nagpatuloy ang injury concern ng ilang pangunahing players, posibleng nating makita ang ilan sa mga pangalang ito na makakapasok sa Final 12. So ngayon kay Sotto, may pagkakataon daw sa NBA muli. Isa naman sa pinakamainit na usapin ngayon ay ang posibilidad na muling makapagpakita si Kai Sotto ng kanyang potensyal sa paparating na NBA Summer League. Ayon sa mga lumalabas na ulat, may mga NBA teams na umanong nagpapakita ng interes sa 7'3" Filipino center. Kabilang sa mga nabanggit ay ang Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Kai, malaking balita na agad ito para sa mga Pilipinong basketball fans. Kung mabibigyan ng pagkakataon si Kai na makapaglaro sa Summer League, isa itong malaking hakbang upang maipakita niyang kaya niyang magipagsabayan sa pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo. Sa nakalipas na mga taon, mas naging mature na po ang kanyang mga galawan. Mas lumakas ang kanyang pangangatawan, mas naging physical siya sa ilalim
malalim at higit sa lahat, mas madami na siyang international experience kumpara noon. Kaya naman marami ang naniniwala na ito na ang isa sa pinakamagandang pagkakataon ni Kai upang muling makahabol sa kanyang NBA dream. So ngayon, kilalanin natin si Phil Ampinom na si Blaze Johnson. Samantala, may isa pang batang malalaro na unti-unti na kuha ng atensyon ng basketball community. Ito ay walang iba kundi si Blaze Johnson. Sa kanyang edad na 16 years old, nagpakita na siya ng napakalaking potensyal laban sa mga mas matatanda at mas eksperyensyadong manlalaro. Kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng magandang performance laban sa mga NBA draft eligible prospects sa Eurocup competition. At ang mas nakakatuwa rito, mayroon din siyang eligibility para sa Gilas Pilipinas. Dahil sa kanyang kombinasyon ng size, athleticism at skill set, marami ang naniniwala na maaari siyang maging isa sa mga future building blocks ng Philippine basketball. Bagamat bata pa, isa po siya sa mga prospect na dapat bantayan ng SBP sa mga susunod na taon. Kung magpapatuloy ang kanyang development, posible siyang maging malaking bahagi ng susunod na henerasyon ng Gilas Pilipinas. Sa kabuuan mga sports, maraming katanungan pa ang kailangan sagutin bago mabuo ang Final 12 ni Coach Tim Cone. Makakabalik kaya agad sina QMB, Oftana at Malonzo? Sino ang mga reserve players na aangat papunta sa final roster? Makakuha kaya ng pagkakataon si Kai Sotto sa NBA Summer League kasama ang Lakers o Clippers? At si Blaze Johnson na kaya ang susunod na malaking pangalan para sa Gilas Pilipinas? Kayo, ano po sa inyong tingin? Sino ang gusto ninyong makita sa Final 12 ng ating national team na Gilas Pilipinas? At naniniwala ba kayong makakapasok si Kai Sotto sa NBA balang araw? I-comment ninyo ang inyong sagot sa baba at babasahin ko yan. And of course, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pang basketball updates. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Philippine basketball. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!